Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po tayo para sa ika-11 episode ng Maria Clara at Ibarra. Ako nga pala Sen Yui at pag-uusapan po natin mamaya or ngayon ang nilalaman ng episode na ito. Pero bago po ang lahat, huwag po kalimutang i-share at i-like ang video at mag-subscribe sa mga social media platforms. Ito din lang sa Facebook at Instagram. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din po tayong YouTube at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaw rin po kayo sa aming pahinarya o website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So, ngayong gabi kasama po natin sina Kuya Yeri at si Gama para pag-usapan ang pang-11th episode ng Maria Clara at Ibarra. Yun, guys, so magandang gabi. interesting tong episode na to kasi wala to sa libro. Ito ay original scenes. Parang lang, pinahaba lang ng sa episode na to yung yung isang eksena lang sa libro at which is yung pag-atake ni Ibarra kay Salvi. Yung pag-question niya kay Padre Salvi. So mula doon pinahaba sa Maria Clara at Ibarra. Yan. Hindi ko kasi napanood masyado, nag-edit ako eh. Ako naman kumakain. Ginatoklasan kami, masarap pala ipalaman sa tinapay ang ipaglamaan. Dayan, last week, natapos tayo dun sa iringan ng dalawa, ni Padre Salvi at ni Ibarra. Yes. And kung napanood nyo yung live nung Sabado, may diniscuss tayo doon sa mga pinagkaiba ng mga characters doon sa previous na 1990s na So, dito nga, si Salvi ay hinohold niya yung power niya as Praile. Hindi kagaya doon sa sa libro na parang lang siya. Duwag na. Hanggang sa matapang lang siya pag nakatalikod yung yung kaaway niya. So dito aggressive si Salvi, harap-aggressive. Although natakot siya kay Ibarra nung papalapit sa kanya sa Ibarra, natakot siya, naging dahilan nung pagkaupo niya, pagkabagsak niya. At pagkinwelyuhan, pero wala siyang kwelyo eh. Matawag doon. Pitsara. Pitsara. So, yun ang ginawang aggressive, pagka-agresibo ni Ibarra sa kanya. Kaso sa sa episode na to, nagharap sila, si Padre Salvi, pinapalabas niya na sinaktan siya ni Ibarra. Nung sinabi niya kay Ibarra na si Padre Damaso yung may sala dun sa nangyari sa ama ni yung nangyari sa puntod ng ama ni Ibarra. Tapos habang nag-uusap tong mga to, si Maria Clara at si Tia Isabel palabas ng pauwi na sila eh. Kaso nakita nila sila Ibarra. Parang, may kaguluhang naganap. So, nakichismis sa mga Martes. Lumapit. Tapos nakilala na si Ibarra yung isa sa mga nandun, ng mga nanggulo. So, nung pinipigilan nila si Ibarra na makalikha ng gulo or masira yung pangalan ni Ibarra, pinapalabas ngayon ni Salvi na sinaktan siya ni Ibarra. Sabi, nanakit daw si Ibarra, sinaktan daw siya, ganito ganyan. Tapos sabi nga ni Ibarra, nagsisinungaling si Salvi. At may witness si Fidel. At habang nangyayari yun, si Clay nagtago. Dahil ayaw niyang makita si ayaw niyang makita siya ni ni Maria Clara. Nasabihan siyang baliw eh. So yun, habang medyo pinagsasabihan Tia Isabel tsaka ni Maria Clara si Ibarra na kasi malalagot yung reputasyon ni Ibarra eh, tsaka malaking gulo pag kinalaban yung mga praile. So yun, pinagdiinan pa rin ni Padre Salvi na sinaktan daw siya ni Ibarra at umalis siya. At bago pa yun, di siya makapaniwala na na may nobyo daw si Ibarra at si Maria Clara. Type pala niya. May nobyo si Maria Clara at si Ikaw, Ibarra. Ikaw ang series ang gusto mo Tapos, nagbigay pa siya ng medyo cringy na line.
na hindi daw siya makapaniwala ang isang katulad ni Maria Clara may nobyo at isang katulad ni Ibarra daw yun. So, medyo may statement creepy. din si Maria Clara na na parang hindi naman daw yata na dapat siyang bigyan ng ganung kalasing papuri. Mga papuri, oo. Parang sobra na Parang masyado nandidiri papuri. na si Maria Clara. Cringe. Nakikringihan na siya. So, yun nga, pagka alis ni Padre Salvi, napagbuntulan niya ng galit niya yung dalawang bata, si Crispin at Basilio. So, ginugulpi niya ngayon yung dalawa sa loob ng simbahan. Tapos si Ibarra, tsaka Maria Clara at si Tia Isabel nag-uusap kasi malaking problema yung yung paglaban sa Praile in public pa. Tapos sinasabi pa na ng Praile na sinaktan siya ng Ibarra. So, gusto ayusin ni Maria Clara yung problema. Sabi naman Tia Isabel, wag daw makialam si Maria Clara dahil baka malagot siya o sila madamay siya. Si Ibarra dahil alam niyang galit sa kanya yung Praile. Parang hinayaan niya si Maria Clara na umayos sa gulo ni Ibarra. Kasi sabi ni Maria Clara, susubukan daw niyang kausapin si Salvi. Sabi ko nga, wag, pag nanasaad ka naman. Makakagawa, bibigyan niya naman ng mga creepy words si Salvi sa kanya. Tapos sa kabilang dako naman, si Clay naman nakita tong si Crispin at si Basilio. Na noon ay dahil nga sobrang galit si Padre Salvi sa nangyari. Nung pagpasok niya sa simbahan, pinalo niya si Crispin at Basilio. Ginulpe. Kumbaga, paglabasan niya ng galit. Then, after nun, parang napadasal pa nga si Padre Salvi na humingi ng tawad dun sa kasalanan niya. Siguro kasi ang kasalanan niya nahuhulog yung kanyang damdamin. Hindi siya humihingi ng tawad dun sa ginawa niya sa dalawang bata o dun sa pananakot kay Ibarra, hindi dun sa falling in love. Tapos grabe pang hinahinayan niya na may nobyo na si Maria Clara. Parang may pag-asa ba siya kung single man si Maria Clara, di naman niya pwedeng publicly ligawan si Maria Clara. Hindi nga, pero kasi parang dahil nga siya yung kura ng lugar, meron siyang kahit paano power over her kapag siya ay single, ganyan. Parang katulad din nung kay Damaso, may power siya over kay Pia. Hindi lang kay Pia, yung ngayon nakikita si kay Tiago, Kapitan Tiago. So, syempre, kung meron siyang asawa o nobyo, parang yun nga. Kahit pa paano merong kahati siya dun sa sa atensyon. Pero ito nga, sa labas ng simbahan, na may napakagandang shot. Nakita ni Clay si Crispin at Basilio at may mga latay. Tapos, isinama niya doon sa bahay ni Ibarra. Na hindi nangyari sa sa libro. Kasi wala namang Clay sa Noli Me Tangere. Ngayon, doon, nilinis niya yung sugat ng mga bata at pinakain. At dito naman nakita yung husay niya sa paggagamot. Nursing skills. At may natutunang bagong word si Exag at OA. Mamaya gamitin ng mga characters yun sa kahit wala si Clay, gamitin pa nila yung words ni Clay. Pero kasi si Ibarra ay isang intellectual. Kapag mayroong mga bagong something na kahit lalo na sa lengguwahe, natututunan niya. Kasi di ba nga doon sa mga unang episodes, lalo na doon din sa sa Noli Me Tangere na 90s version. Kinikwento ni Ibarra na paano siya natuto sa pagsasalita sa lengguwahe. And eventually nga napunta nga doon sa usapan tungkol sa freedom. So, siya, kumbaga, si Rizal din kasi ay linguist Maano siya sa wika. Kaya, nakikita natin na organically, aaralin din kapag meron narinig na bagong salita na di siya aware, uusigin nung kanyang intellectual curiosity yung mga salita na yun. And nakakatawa naman na consistent yung character niya na although merong konting segue dun sa mga bagong ni Clyde, pa rin.
yung story ay hindi masyadong nagda-divert pa. Si ano naman ha, bago pa dumating si Clay, nagkausap si Adong, Mang Adong at si Ibarra. Tapos sabi nga ng Mang Adong, oo nga, totoo nga na matagal na nga niya na inisip na hindi lahat ng praile ay nagsasabi ng totoo. Kasi nga, nagsinungaling si Padre Damaso para matiin si Don Rafael. So, nag-usap yung dalawa sa sa pagiging unfair ng mga praile at pagsisinungaling nila para madiin yung mga kaaway. And doon sa usapan na yun, diniin yung mas pinaniniwalaan yung kasinungalingan ng mga nakakataas. Kaysa doon sa mga nagsasabi ng totoo. And again, parang deliberate yun na pag-associate ng between doon sa nakaraan, yung panahon ni Rizal, at sa panahon natin ngayon dahil, di ba nangyayari ngayon? Di ba? Saan katutak ng issues, skandalo ang dumaan sa atin, lalo na itong pandemic. Pinaparasahan ba? Wala. Pag sinabing, may nawawalang 15 billion sa PhilHealth, wala daw nawawalang 15 billion sa PhilHealth. Di ba? And, sad to say, pinababayaan na lang din na, sabi rin Tia Isabel na, sa pagitan ng ng salita ng kura at saka ng Ibarra, mas paniniwalaan ng mga tao yung kura kasi lalo na kura ng sa bayan nila, kasi very religious yung panahon na yun na talagang paniniwalaan nila kung sino yung nagtuturo ng relihiyon. Ganun kalakas yung impluwensya ng mga praile nun. So, after nyan, ang sumunod naman na nangyari, nagkausap nga itong si Padre Salvi, tsaka yung nasa Pipito Manaloto na naging guest star. Basta siya, Atawa ako doon yung sa motor. Ang motor yung pangalan. Yun yung Sacristan Mayor. At dito, sinabi niya na, dyan po si Maria Clara. Si Mara Clara nga yung Mara Clara, sabi niya. Siguro, nagbakil lang siya sa pero hindi yan na nila pinaulit. Sabi, nandun po sila Mara Clara. Sabi ko, nagkamay lang ba akong dinig? Nirewind pa namin sige, ngiti itong si Padre Salvi. Yung ngiti niya, creepy. Alam mo yung ngiti niya? Alam mo yung sa meme, basta ganun yung ngiti niya. Medyo creepy talaga na, Tapos, meron dito isang scene na tumatak sa akin Kasi meron ng baterol. Alam niyo yung baterol? Yung sa tsokolate. Meron kasi kami nun at meron din kami ininom ng mga tsokolating ganun. Itong si Sacristan Mayor, niligpit yung pinagkainan ng kura, pero nagsaling siya sa baso ng tsokolate. And ito, wala to dun sa original na story, wala to sa 90s version na TV series, pero ano ibig sabihin ng eksenang yun? Ito, ine-emphasize na, di ba sabi ni Basilio at ni Crispin the previous week na bawal ang tira ng praile. Kahit tira, kahit bawal kumuha kasi hindi sa kanila yun. Pag nanakaw yun. At mapaparusahan sila ng praile. Ito naman si Sacristan Mayor, blatant na nagpo-pour ng tsokolate and evidently, ibig sabihin na inumin niya. And kumbaga dito, ina-establish yung mga character traits. Hindi yung tipong bigla na lang natin malalaman sa dialogue. Ganun kasi ang Noli Me Tangere, medyo ma-dialogue Pero dito naman sa Maria Clara, mas visuals. Sa mga hindi nakabasa ng libro, di nyo mapapansin yung ibig sabihin ng eksena na yun. Akala simpleng lang, establishment lang. Simpleng eksena lang na pang outro lang na eksena. Pero yan, may ibig sabihin yung yun. Kasi, spoiler alert, ang nangungupit ay itong Sacristan Mayor at mapapansin ni Salvi na nawawalan siya ng ilang pirasong ginto sa future. Kaya niya mabubugbog yung mga bata. Yes. At may mamamatay ng isa. Spoiler alert. Si Crispin. Spoiler alert. And si Basilio, dahil nga ginabi ng is mapapahamak din. Spoiler alert. Spoiler alert. Okay. So, yun, hinarap nga ni Padre Salvi sina Maria Clara at Tia Isabel.
At alam naman ni Padre Salvi kung anong dahilan bakit pumunta sila Maria Clara at gusto nga ni kumbinsihin si Maria Clara na may masamang tao si Ibarra na hindi dapat maging nobyo, etc. Parang sinasabi niya na mag-isip ka, iha. Ganun. Sa palagay mo dapat hindi ka dapat mapangasawa ng isang masamang yung isang anak ng herehe. Tapos sabi pa ni Maria Clara, intindihin na lang po si Crisostomo, ang kanyang nobyo. Sinabi din kasi di ba? Ni Tia Isabel na mapapangasawa din si hindi lang basta nobyo si si Crisostomo eh. So fiancé. Pinagdidiinan talaga ni Salvi na hindi ka dapat si Ibarra. At yun natapos ang kwento. Ang kwento ng ika-11 episode ng Maria Clara at Ibarra. At medyo konti lang yung eksena, pero mahaba rin yung dialogue eh. Tsaka si Fidel. Medyo si Fidel, emotional din si Fidel kasi sabi nga niya kay Clay, kinakabahan siya para kay Ibarra dahil parang may mangyayaring di maganda. Ano kinakain mo? Ha? Ano kinakain mo? Huli kang sumusubo Joke lang. Hindi ako sumusubo. Nagkakagalan lang ang kamay ko. Okay. Yun. So, dito, wala to dun sa libro. Wala rin to dun sa 90s version ng No Limit Ang Angel. Pero, wala yung mga nangyari na to. Pero ang daming nadagdag. Yes. Kasi dahil dun sa mga dialogue ng mga characters, na-emphasize ko anong klaseng rules meron yung panahon na yun. Yes. Na hindi naman nababago sa at ngayon. Pero, mas mabigat lang yung emphasis dun sa influence ng mga nakakataas. Yes, at ano yung pwedeng gawin sa'yo. Di ba? Dito, magsabi ka lang ng masama. Sasabihin ka agad, uy, mo sasabihin yan, dito ganyan. Di ba kami makarinig sa'yo? Yes. So, pwede mong sabihin na yung kanilang relasyon with the colonizers ay through fear. Di ba? Okay. Kumbaga, merong parang sa panahon din natin ngayon na kapag wag ka magsasabi ng masama tungkol sa mayor natin, sa gobernador natin, sa presidente natin, mapapahama ka. Pero pag sinabi mo yun sa internet, bash ang kaabutan mo, di kaya libel or etc. or red tag. Yes. And alam naman natin kung gaano ka-powerful itong mga tao na to. Ano yung pwedeng gawin sa'yo, di ba? Di ba nga, kailan lang, a week ago, meron napatay na broadcaster na tumitira sa mga politiko. So, kumbaga, meron pa rin yung mga problema na yun before. Hindi lang masyadong, ngayon, malala pa rin, pero hindi lang masyadong nakikita. Kasi, mas nakikita nila yung, nakikita nila hindi, marami pa lang nagbubulag-bulagan. Yun, di na lang nila pinapansin. At ang malala pa ngayon, technically, mas malala pa nga nun sa sa panahon na yun Ngayon, meron ng grupo na tinatawag ng mga trolls na i-justify pa yung ginawa. Di ba? Tapos ito rin, ang nakakatawa dito, pag nakita mo yung mga accounts ng trolls, ito rin yung mga naglalabas ng mga Bible verses sa kanilang bio. Nakakatawa yung parang picture, tas bio, Bible verse. Tapos ang makikita mo, dapat niya namatay na yan. So parang yung mga sistemang meron dati, mas malala pa nga kung tutusin ngayon. And ito yung pinopoint out ng episode na to na wala naman sa book, pero in-explore yung kung ano yung meron dun sa nakaraan. Tsaka harap-harapang public na nagsisinungaling. Oo. Yung kahit na may mga witness, pero alam mo kasi na malakas ka, may kapangyarihan ka, okay lang na magsinungaling dahil mas makapangyarihan ka kaya mo idiin yung taong to. Oo. Then, dako tayo sa mga technicals. And, syempre, parang isa sa magandang sa palabas na to, yung hindi paulit-ulit yung mga shots. Laging mayroong bagong visual, like yung shots doon sa simbahan nung nag-uusap si Clay tsaka yung dalawang bata. Yes. Napakaganda at napaka-organic nung shot. Hindi ko matukoy kung meron doon naka-still frame. Pero kasi, syempre, sa panahon ngayon, mayroong mga kable ng kuryente na
Ako, Pero hindi dito, ko di kasi na masyadong nakita eh. Nag-edit ako. Pero maganda. Tas yung mga tracking shots sa loob ng konbento with Padre Salve, then sa mga bata, hindi nawawala yung tracking shot and consistent. Kasi, ang fear ko, baka mamaya dahil nasa week 3 na, nabawasan na yung mga ganun Tatama rin na. Pero hindi, yun nga maganda, consistent pa rin. Doon naman sa, meron lang napansin si Senyui na, na parang hindi lang masyadong... yung mata ni, medyo distract ako sa mata ni, para siyang may eye bags. Hindi kasi yung ilaw. Si Padre Salvi. Doon sa eksena nag-uusap si Maria Clara at si Padre Salvi. Yung nasa likod, yung pader na nakikita natin, merong malaking, yun, Ilaw. bintana. Bintana. Ngayon, lakas nung bagsak ng ilaw doon sa half ng mukha ni Juancho Trevino. Hindi mo nakikita masyado yung shadow ng makeup, kaya mukhang yung isang mata lang yung meron. Pero tingin ko nga, sabi ko nga sa inyo, sa ilaw yun eh. Na problema. Pero meron akong isang sound effects na hindi naman sa naglapat, pero napansin ko lang, yung tinatanggal ni Clay yung cork sa bote, yung pop. Namali ng Hindi naman sa namali, masyado lang obvious na na sound effects. Na sound effects kasi sobrang linis nung pop, tas parang kasi di ba may cork yan. Di ba pag iingit yan ng konti, tas tsaka tutunog ng malakas. Yun lang yung certain sound na pinatong doon. Kaya parang tawag doon? Naging OA. Hindi sa OA. Yung parang masyado siya umangat sa pandinig natin. Kasi yung iba doon medyo hihinaan yun para, halimbawa, yung pag-brush nung damit doon sa tela, may tunog yun, di ba? At least meron nakahalong ganun, kaya pag nag-pop, medyo organic yung dating. Meron pa isang yung sa painting. Oo, yung painting sa simbahan. Yung sa loob ng... hindi ko lang alam bakit copyright issues. Tataka rin kami. Bakit naka-blur yun? Part yun nung Di natin alam kasi si Jesus yun na painting eh. Yung ating taga-technical na nagbubuton, si Popoy, Japanese daw kasi, kaya daw hindi siya naka-mosaic. Huwag ka hindi naka-mosaic. Sira ulo tong batang. Tawag dito, para siyang hindi ko alam kung bawal sa simbahan or baka may particular kasi na santo na dinidepict ko sa simbahan. Baka ma-associate na masama kasi to si Padre Salvi, tas pati yung parokya o yung santo ay madama. Ayaw. Yan ang tingin ko. Pwede. Kasi hindi naman nila ilalagay yung kung alam nilang siguro lately na nila late na lang yan. Wag nyo yan. Baka mamaya mababash tayo ng ganitong congregation, ng ganitong samahan na devotee ng na to. Pero parang medyo napansin natin kasi nga maano kasi yung blur niya eh. Obvious. Nabitin ako sa inayasan ko makikita natin si Sisa. Makikita natin yung kukutusan kita. Yun pala malamang bukas pa yun. Trailer pala yun pang sa linggong ito. Ganun din naman nung nakaraan. Parang 1 week yung ginagawa nilang trailer. Pag Fridays. Pero may makikita pa tayong mga bago tulad nung pinakita kanina na si Pilosopo. Yung trailer para bukas, yung hinabol ng itak si Clay. Ayun pa, may hinabol ng itak. 'Yon. Marami pang lalabas na bale abangan na lang din natin 'yan. And so far yung consistency okay. And dun sa cinematography hindi nawawala. At kumbaga lagi may bago. May bagong location, may bagong... Ba't wala silang nakakuha ang Peloso Potasio na artista? Siguro kasi... Theater actor yung binuha nila. Hindi, tingin ko kasi yung mga characters na yun ay minimal lang yung magiging role exposure. Kaya tataka kasi bakit si Adong pang mas maraming Kasi Tasio yun. Mas main character yun sa So, hindi natin alam kung... Siguro kasi madami na rin eh. Sobrang dami na ng mga hard-hitting ng mga artista eh. Or diba? Wala talaga silang nahanap na babagay sa role. Kasi ang babagay sa role niyan si Kuya Boji. Si Si Lou Veloso. Lou Veloso, babagay doon. Jaime Fabregas. May mga babagay. Sabi ng sa comment section natin, ako si JR, sabi niya,
si Profesora, hindi si Piloso Potasio. Theater actor yata, kaya di kasama sa pagpapakilala sa casting, kagaya ni Padre Sibyl at Don Rafael. Si Don Rafael, di artista? Theater actor din? Pero siguro kasi para mag-concentrate tayo dun sa dynamics ng kasi nga, in a way, mayroong nababago dun sa story. Pero maganda na kumukuha sila ng halos kalahati yata theater actors. So at least nagkaroon ng trabaho mga theater actors at saka mas natulungan sila para makilala. Yes. Kasi lalo na si sino ba yung theater actor na yung hindi akala natin theater actor si Lucia, hindi pala artista pala talaga si Lucia. Actually, theater actress talaga siya. So, nag-turn indie film tapos na-discover siguro sa Hollywood. Yung mga bata hindi theater actor? GMA yun. GMA yung buhok pa lang. So, ang theater actor na may malaking mga role dito, si Piloso Potasio, Sibylla. Theater actor Sibylla. Yun. Kaya lang talagang sayang kung meron siya ng sa Piloso Potasio. Pero okay lang din naman kasi baka nga kasi hindi masyadong ma-utilize yung character niya. Kasi sa libro din naman parang konti lang naman din yung mga eksena pinag-anuhan niya. Mas sa later part na siya titirada Kasi ito na yung Teniente, yung mas may pa yung character na gumanap na Doña Victorina Dahil madalas na siya nakita sa mga telenovela as a side character na recurring cast. Tsaka tingin ko kasi ang dami din nilang in-employ. Kahit simpleng background tao lang, ang dami nilang pinasok Maalala ko lang, pangalan to si Tommy sa Pepito. May babagayan na role dun yun Kung pwedeng praile, pwedeng kasi manlolokong praile. Hindi, magaling kasi siya talaga. Magaling na actor yun si pangalan nun? Tsaka medyo matangas-tangas pa ilong niya. Tsaka mukha siyang foreign medyo foreign siya Pwede siyang salvi, pwede siyang pero wala na. Pwede siya yung doktor, yung asawa yung Doña Victorina, yung doktor na nagpapanggap na magaling. Tapos later mabubungal yun. Manloloko, Pwede. Pero syempre kasi speaking of doktor, asawa ni Doña Victorina, theater actor yun Hi, Ibarra, my friend. Pwede. Ibarra, my friend. Kaya laugh trip yun kapag nadudoon siya. Tapos ang role niya hindi nalalayo doon sa Kasi alam ko may scammer yung doktor na asawa ni Doña Victorina. Kaya isa sa mga nangungutang kay Kapitan Tiago. Parang guest star. Tiago, my friend. Hello, Tiago, my friend. Pautang ng Wala akong pangkalesa. Yun, yung okay, magsasangla ng karwahe sa kanya. Binabanggit namin yung scammer sa Pepito Manaloto. Si Tommy. Nakalimutan pangalan. Yun, so yun po ang ating review at reaction para sa ikalabing-isang episode ng Maria Clara at Ibarra. So sa mga kung meron kayo na isabihin, so yun, magkomento lamang po kayo at babasahin po natin yan sa susunod po nating review. Yun, so maraming salamat po sa ating mga manonood. Gama? So yun, huwag nyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At syempre, follow nyo na rin ang aming Facebook at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, pumunta kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa ating mga manonood sa YouTube at tuloy-tuloy lang po sa inyong pagsubaybay. Dahil tutuloy pa rin po namin yung pagre-review sa Maria Clara at Ibarra. So, hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa next episode po natin. Paalam! Babu! Abangan natin si Tommy sa